Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos sa kalagayan po. No? Ito, tamang salin, ang iyong luklukan ay bigay ng Diyos. Hindi yung salin na ginagamit niya lagi na ang iyong luklukan o Diyos, tinawag daw na Diyos yung si Kristo. Kaya dalawa daw Diyos, maling salin ng Hebreo 1:8. Maling salin ng Hebreo 1:8. Uli, maling salin ang 1 Hebreo 8. Isa pa, maling salin ang Hebreo 1:8. Maling salin daw ang Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8 ayon sa kaanib ng Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Pero paano magiging maling salin kung sila mismo walang sariling salin na Bible? Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng Iglesia ni Cristo. Yon. Walang sariling salin, pero yung mga Biblia na nagpatunay na si Kristo'y tunay na Diyos, abay, maling salin daw, yun talaga ang takbo nila. Pero, nakagagulat ito mga kapatid. Alam nyo ba na sa lumang Pasugo Magazine ng Iglesia ni Cristo, 2 Diyos pala ng INC, isa ang tunay, isa naman ang di tunay. Mabasa ninyo yan sa Pasugo Magazine. Ito po ang mabasa. Ang Pasugo, Agosto 1939, page 17 ni Benjamin Santiago. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. See? So, batay sa pasugong ito, dalawang Diyos pala, isang tunay na Diyos, ang Ama, isang tinatawag na Diyos, ang Anak, pero hindi tunay na Diyos. Ito'y tatalakayin natin, samahan ninyo ako. Kasi kalingan, pag palaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya. Dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia! Kumusta sa lahat nating mga kapatid na sumusubaybay sa ating live streaming? Welcome po. At muli ulitin ko, di po natin layunin na saktan ang damdamin, lalo na sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo na napayakap sa Iglesia Tatag ni Felix Manalo. Kundi, ating sasagutin ang kanilang argumento, lalo na yung mga pagputol-putol nila sa mga aklat Katoliko. Bukas po yan. May ginagamit ang ministro nila na ibang aklat. Binabasa niya, aklat Katoliko, pero di naman nakasulat sa naturang aklat. Yon, ipapakita po natin yan mga kapatid, no? So, imagine, na kung tingnan natin ang kanilang Pasugo Magazine, abay, nagiging dalawa ang Diyos. Balik natin yung Pasugo Magazine nila sa 1939 na ang may akda ay si Benjamin Santiago. Ito, kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos?
sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Ibig sabihin mga kapatid, noong una, inaamin nila pala 1939 na pasugo na tinatawag ang ating Panginoong Hesus na Diyos. Ngunit nanindigan sila, hindi ito tunay na Diyos. Tinatawag lang na Diyos. Meron bang ganon? Na ang hindi tunay na Diyos, tinatawag lang na Diyos. At nagbago yon. Kung yon ang kanilang aral noon na tinatawag na Diyos, ngunit hindi tunay na Diyos, sa ating panahon ngayon, pag may mabasa sa Biblia na nagpakilala talaga na si Kristo'y Diyos, abay, lilitaw na maling salin yan, na wala naman silang sariling salin. Sa pagkakataong ito, pakinggan natin ang isang kaanib ng INC, kaugnay sa kanyang pagtalakay na ang ating Panginoon Jesucristo ay hindi Diyos daw. Napatunayan na pala po na ang Panginoong Jesucristo ay tao talaga at hindi Diyos. Napatunayan. Para sa kanila, napatunayan. Pero tandaan natin na ang aral na si Kristo'y tao at hindi Diyos sa likas na kalagayan, mga kapatid. Kung tandaan natin yan, no? Unang nangaral niyan ay si Arius, yung grupong Arianism. Kaya yung Iglesia ni Cristo, yung Jehovah's Witnesses, sila ngayon ang revivalist ng grupong Arianism. So si Kristo para sa kanila ay tao at hindi Diyos sa likas na kalagayan. Ang tanong, nabasa ba nila ang kanilang pasugo magazine noon pa? Kung nabasa man nila, nagbago na ba ang turo nila? Kaugnay sa nakasulat sa 1939. At alam ba nila yung pasugo magazine na nabasa natin na hindi daw tunay na Diyos si Jesus, pero tinatawag lang ng Diyos? Abay, lilitaw mga kapatid na ang aral ng INC may dalawang Diyos. Bakit? May tunay na Diyos at iyon ang Ama, at may tinatawag na Diyos na hindi tunay na Diyos at iyon ang Anak. Na kung ibalik natin ang kanilang pasugo magazine, ito ang nakasulat. Pakibasa at tingnan niyo ang inyong kopya. Kaya't ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Hindi tunay na Diyos, tinatawag lang na Diyos. Yun ang kanilang palusot. Abay, bago ito Ito po ba'y nagbago na? Okay. So, yun ang resulta sa nakibasa lang sa Biblia na wala namang sariling salin ng Biblia. Pagkatapos, yung mabasa ay mali na para sa kanila. Ituloy natin. Sa kalagayan po, no? Papatuloy lang po natin ang ating ginagawang pagtutuklas. So, una, kontradiksyon na ang pahayag niya na napatunayan daw na si Kristo'y hindi Diyos. Ngunit, patuloy lang ang ating pagtutuklas. So kung patuloy ang pagtutuklas, ibig sabihin, hindi pa ganap na tuklasan para sa kanila na si Kristo hindi Diyos. Wala naman tayong tutol, mga kapatid, sa mabasa sa Biblia ng ating Panginoon Jesucristo ay tao. Dahil sa Biblia din, mabasa
mabasa naman natin na si Diyos. Kaya, kung di lang pinagpipili yung nakasulat sa Biblia, ang likas na kalagayan ng ating Panginoong Hesus, siya ay tunay na Diyos at tunay na tao. Kaya mabasa natin sa itong saling ito, ginagamit ito ng mga ministro ni Felix Manalo, ang Contemporary English Version, para patunayan na ang ating Panginoon Kristo ay hindi Diyos. So anong gagamitin nila? Ito po, ang 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5. There is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus was truly human and have give himself to rescue of us. See, yon ang kanilang ginagamit, na Jesus was truly human. Wala naman tayong tutol diyan, mga kapatid. Pero tutol tayo dahil sa paggamit nila sa naturang salin, may iniwasan sila. Ayaw nila itong mabasa. Philippians chapter 2 verse 6, Contemporary English Version, Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Kaya pag mabasa ito, ang kanilang argumento, mga kapatid, alam nyo, maling salin ito. Yun talaga ang kanilang takbo. Maling salin ito. Hindi po ba? Argumentum contra factum non valid. Bakit? Iba, wala naman silang sariling salin ng Bible. Nakibasa lang. Kaya nga, kung anong sabi ni Parba, Wala raw tayong sariling salin ng Biblia. Ang una, kaya natin na gumawa ng sariling salin ng Biblia. Kaya natin, kapatid na Michael, pero hindi po ginagawa yon ng iglesia. so, wala silang salin. Pero, bawat doktrina may katumbas na iba't ibang salin. Ya? Dahil sa kanilang aral na sola scriptura, Bible alone. Okay, tuloy natin. Ang munting karunungan ng ating Panginoong Kristo po ay talagang hindi po Diyos sa likas na kalagayan po, no? Yan. Ang ating Panginoon Kristo ay hindi po Diyos sa likas na kalagayan. At alam nyo ba, letra por letra ang kanilang aral. Kaya dahil wala silang mahanap na salin na nagsabing hindi si Kristo Diyos sa likas na kalagayan, ang argumento naman ng ministro ni Manalo ay, Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. Jose, ang kanilang aral na si Kristo hindi Diyos, anong argumento nila? Di yan dapat itanong. At di yan dapat hanapin na sinasabing hindi siya Diyos. Kabaliktaran sa kanilang aral na dapat letra por letra nakasulat sa Biblia. Di po ba? Tuloy natin si karunungan, munting karunungan. Ang Panginoong Kristo po ay tao po. Kristo po ay tao po. Ayun, meron pa lang sound. May sounds na. Jen. Wala tayong tutol na ang ating Panginoong Kristo ay tao. Di ba? Bakit? Dahil sa hypostatic union, Christ is both human and divine. Wala tayong tutol sa ginamit nila na talata dito sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5 sa Contemporary English Version, there is only one God, and Christ Jesus is the only one who can bring us to God. Jesus
was truly human and He gave Himself to rescue of us. Pero, bakit ayaw nilang basahin din ang Philippians chapter 2 verse 6? Contemporary English Version. Christ was truly God, but He did not try to remain equal with God. So pinipili lang nila ang nakasulat sa salin at pagkontra sa kanilang aral, mga kapatid, abay, ang argumento nila, una, maling salin. Pero noong 1939, iba, tinatawag lang na Diyos, ngunit hindi tunay na Diyos. Hindi. Lumalabas na dalawang Diyos para sa INC, Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo. Sila'y pumapalag pag idugtong natin. Bakit? May nauna pang nagdala na Iglesia ni Kristo noon. No, naging issue yan. At may Church of Christ at maraming Church of Christ na nagdala ngayon. So, hindi batayan na pag nakadala sa pangalan ng ating Panginoon Kristo'y tunay na. Ngunit, ito'y katuparan sa babala ng ating Panginoon Kristo sa San Matthew 24:24, na sa kanyang pangalan, maraming mga bulaang mangangaral na magdala sa kanyang pangalan at maraming mailigaw. So, ngayon, nakita ninyo ang Pasugo Magazine. Imagine, tinatanggap nila sa mga salin ng Biblia na tinatawag ang ating Panginoon Kristo na Diyos, ngunit para sa kanila, hindi tunay na Diyos. Meron bang ganun? Tinatawag na Diyos, hindi tunay na Diyos. Abay, nakalimutan ba ng mga miyembro at mga ministro ng INC gaya sa pagdiwang ng Pasko, di po ba, sa kanilang Pasugo Magazine, sa mga lumang Pasugo Magazine, merong pagdiriwang sila ng Pasko. No. Pero ngayon, tinututulan na nila. So, balikan natin yung nabasa natin sa Pasugo Magazine. Naging dalawang Diyos ang aral ngayon ni Felix Manalo. Isang tunay na Diyos at yung isang tunay na Diyos ay Ama. At isang Diyos na tinatawag lang ng Diyos na hindi daw tunay na Diyos, ngunit tinatawag lang na Diyos. At yan ay ang ating Panginoong Hesus. Balik natin ang Pasugo Magazine. So, may kopya sila nito. Ito mabasa. Kaya't ang ating Panginoong Hesukristo ay hindi tunay na Diyos na lumalang sa langit at lupa, kundi tinatawag lang na Diyos. Bakit siya tinatawag na Diyos? Sapagkat siya'y kinaroroonan ng mga salita ng Diyos, gaya ng ating mababasa sa Juan 12:42. Kita nyo? Okay, tuloy natin. Genesis. Ayun nga po, marami ngayon nakatayo ngayong religion na ang paniniwala nga ay Diyos si Kristo. No, si Brad Eli ng Brazil, paniniwala niya talagang Totoo na maraming mga sikta ngayon at alam nyo ba na kahit sa Pasugo Magazine ng INC, pinatunayan ninyo na ano daw ang palatandaan na ang isang sikta ay walang kaugnayan sa iglesyang tatag ng ating Panginoon Jesucristo na sa Pasugo Magazine ninyo, na naunang binasa natin yan, at para sa mga gustong hanapin niyo yung iglesia ni Manalo, mga kapatid, na tinatalakay natin. Dahil nasa pasugo nila na ang katuparan daw na ang isang iglesia ay tatag lamang ng tao at walang kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Una, ito'y rehistrado sa Securities and Exchange Commission, SEC. Ngayon, ang tanong, ang INC ba, di ba sila narehistro? Narehistro yan.
Kahit na sa munting kaalaman, tinatalakay, binasa niya ang secret registration sa English at sa Spanish na ginamit natin, Quilos Fundadores, the esta Asociación San Felix Manalo, that the founders of this organization are, marami sila. So, yon, ang dami. Ngunit, nauna nang tinatalakay natin, pwede ninyong hanapin din sa video yung pamagat na si Manalo'y Anghel, si Kristo'y tao, dahil sa Pahayag Kapitulo 7, versikulo 1 hanggang 3, pinalitaw kasi ni Manalo na mga kasama niyang anghel, yung the big four. Abay, kung susuriin natin anong mga religion sa mga big four, di po ba sila naniniwala na si Kristo'y Diyos? Samantalang si Felix Manalo ay hindi naniniwala na si Kristo'y Diyos. Di, anong uring doktrina yan? Lilitaw na may iba't ibang anghel na iba't ibang paniniwala. Mga anghel na iba't ibang relihiyon. Di po ba? Okay, tuloy natin. Diyos si Kristo. Para maiwasan niya lang yung hindi siya lalabagin yung talata na maraming hindi niya lalabagin, ginawang Diyos na rin si Kristo para lumalabas, dalawa Diyos sa kanila. Isang Diyos Ama, isang Diyos na nagsugo, at Diyos na sinugo. Yan din ang argumento ng mga Muslim at argumento ng INC. Isang Diyos na nagsugo, isang Diyos na sinugo. Walang pagkakaiba yan sa binasa natin na Pasugo Magazine sa INC. Isang Diyos na, isang Diyos na tunay at isang Diyos na hindi tunay. Ito, grabe to. Ito'y masaklap. Dalawang Diyos. Diyos na tunay at isang Diyos na hindi tunay. Pero sa argumento niya na Diyos na nagsugo at Diyos na sinugo. Dalawa, na bagay na labag, na ang palusot niya. Dalawa ang Diyos na daw. Dahil may Diyos na nagsugo at may Diyos na sinugo. O na mga kapatid, kaya ang argumento kasi kahit sa mga balik Islam, yung Diyos na nagsugo at Diyos na sinugo, yung nagsugo at yung sinugo, pantay ba sila? Iyon ang kanilang argumento. Kaya mag-ingat kayo sa argumentong ganyan mga kapatid, di ba? So, una, porket ba mas mataas ang papel ng Ama, ay mas mataas na ang kalikasan niya sa kalikasan ng kanyang anak. Halimbawa mga kapatid, sa isang pamilya, pamilya ng tao, porke ba mataas ang papel ng Ama na nagsugo at nag-utos sa kaniyang anak? Ibig ba sabihin na mas mababa ang pagkatao ng kanyang anak? At dahil ba mas mababa ang papel ng anak na inuutosan o sinusugo sa kanyang ama? Ibig ba sabihin mga kapatid na mas mababa din ang kanyang dignidad bilang tao? Hindi po. Isip-isip naman pag may time. Di ba? Kahit ba mas mataas ang papel ng isang kasama sa pamilya, ay hindi mas mataas ang kanyang pagkatao o dignidad. Pantay-pantay. At pariho-pariho ang pagkatao at dignidad sa isang pamilya. Kahit pa mataas o mababa ang papel na ginagampanan sa anak na sinugo at sa ama na nagsugo. Ganon din yon ang pagka-Diyos mga kapatid, na walang pagkakaiba din sa inilarawan na pamilya. Mataas o
dakila ang papel ng Diyos Ama o tagasugo kaysa papel ng Diyos Anak o sinugo. Pero pantay, pareho ang kanilang pagkadiyos. Walang mataas, walang mababa pagdating sa kalikasan. Kung ano ang pagkadiyos ng Ama, ganun din ang pagkadiyos ng Anak. Ganyan po yun, mga kapatid. At kung tingnan natin ang mabasa sa Juan Kapitulo, gagamitin natin itong salin na ito, contemporary, kahit INC, gumagamit nito, contemporary. Bakit? Anong mabasa? Ito po. Juan Kapitulo 10, John chapter 10, verse 30. I and the Father are one, in essence and nature. See? I and my Father are one, in essence and nature. Kaya yung ating mga kapatid, particular na sa mga ayaw kumikilala sa pagkadiyos ng anak. Porke mataas ang papel ng Ama, hindi ibig sabihin na ang anak ay hindi na Diyos. At porke mababa ang papel ng kanyang anak, hindi na ba siya Diyos? Kaya nga, kung tingnan natin ulitin natin yung sabi ng ministro, dahil hindi yan mapatunayan, huwag umano ninyong hanapin yan. Balik natin. Madalas po na itinatanong sa Iglesia ni Cristo sa mga open forum, maging sa mga sulat, maging sa mga pampublikong debate, kung mababasa ba ng letra por letra na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na siya ay hindi Diyos. Ngunit ang sagot ay madali rin pong mabibigyan ng maling pakahulugan ng mga nagtatanong. O hindi ito dapat na itanong, hindi rin ito dapat hanapin kay Kristo. Nasabihin niyang siya'y hindi Diyos. O see, yun ang kanilang argumento. Hindi dapat yan itanong. Hindi dapat yan hanapin na siya'y hindi Diyos. Bakit? Dahil yung doktrina nilang dapat mabasa sa Biblia, di naman yun talaga mabasa letra por letra. At ulitin natin, ibalik natin sa isang pamilya. Kapag inutusan ba ng ama ang kanyang anak, ibig ba sabihin ang kanyang anak ay hindi na tao? Well, kung tingnan natin sa lipunan at sa ibang mga relihiyon, mga kapatid, na makita natin porke mataas ang papel ng mga namuno at nagtatag, ay merong mga iba na hindi itinuturing na parang tao, yung nasa mababa ang papel na kaanib sa iglesia. Dahil yung nagtatag o kaya mga anak ng nagtatag ay nagiging parang boss lang sa opisina. Di ba? Yun ang realidad. Pero, kung ang ating Panginoon Jesucristo ay inutusan ng Ama, nawala na ba ang kanyang pagiging Diyos? Hindi. John chapter 10 verse 30, I and the Father are one in essence and nature. Napakalinaw po yan, mga kapatid. Okay, tuloy natin. Na doon sa isang talata ng Biblia, ang palusot niya, dahil yung Panginoon pa daw hindi Dito si Eliseo Soriano ang kaniyang binanatan dito. pinapakilala pa yung mga panahon na yon. Ibig pala sabihin niya, yung hindi pa pinapakilala yung anak na sa langit pa daw yung anak, hindi pa daw pinapakilala yung isa pang Diyos. Kaya siya daw muna ang kaisa-isang Diyos na doon. Walang liban sa akin. Maliw naman pag sinabing walang liban sa akin, ngayon, bukas, magpakailanman ang aking salita, iisa, magpakailanman lilipas. Tama namang sinabi dyan sa Biblia na walang iba ang Diyos maliban sa akin. Bakit? Una, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo
naganap talagang pinakilala because the divine revelation was gradually revealed to us. At sa pamamagitan niya ng Iglesia, Efeso Kapitulo 3, versikulo 10. Okay. Ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo sa Holy Trinity. Hindi ang Anak ibang Diyos Ama. At hindi naman ang Espiritu Santo ibang Diyos sa Anak at Ama. Kaya tama yung sinasabing walang ibang Diyos maliban sa akin. Dahil pag sila'y magbilang, ang Anak, ang Ama, at ang Espiritu Santo, para sa kanila, may tatlong Diyos. Mali po yan. No, mali po yan. Kaya nga, kung nahirapan sila na ipaliwanag ang Trinity, mas lalong mahirapan sila na ipaliwanag yung argumento nila na nabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine. Na ano yung mabasa natin sa kanilang Pasugo Magazine? Nasubaybayan nyo ba? Ano yung sinabi nila? Si Jesus ay tinatawag lang na Diyos, hindi tunay na Diyos. Ngunit tinatawag lang siya na Diyos. Ang Ama ay tunay na Diyos, si Jesus hindi tunay na Diyos, ngunit tinatawag na Diyos. Tuloy natin siya. Iisa ang salita ng Diyos. Hindi niya pag sinabi ng Diyos na walang Diyos liban sa akin, hindi ibig sabihin nun, pag dumating ang araw magkakaroon ng Diyos na si Kristo, mali na yung sinabi niya. Itinutulad po ni nasa brass. Yan. Pag dumating umano ang ating Panginoon Jesucristo, ibig sabihin, hindi nagbago na ang pagiging Diyos ng Ama. Una, ito, kahit itong salin, ginagamit ito ng mga ministro. I and the Father are one. Sa anong paraan? Nagkaisa sila in essence and nature. So, sa likas na kalagayan, sila'y iisa. At ang likas na kalagayan ay ang pagiging Diyos. Sinong pumanaw na tinutulad niya sa kanyang sarili. Na yung 666 dati, ang aral niya dati, yung pagdating ng 2018, iba na yung 666. Dati ang aral niya 666. Yun. Yun ang dahilan sa mga siktang wala namang sariling Biblia, wala pang dugma, kaya pabago-bago ang aral. Yeah? Pabago-bago ang aral. Napansin nyo ba yung Pasugo Magazine na ginagamit natin sa pagtalakay kaugnay na si Felix Manaloy Angel? Di po ba may bahagi doon na nagbago-bago din ang aral? Ngayon, itong nabasa natin na Pasugo Magazine sa INC, na si Kristo'y tinatawag na Diyos, ngunit hindi siya tunay na Diyos. Ang tanong, ito po ba'y panindigan pa rin ng INC hanggang ngayon? Na si Kristo'y tinatawag na Diyos o nagbago na ba ang aral tulad ni Eliseo Soriano? Tuloy natin mga kapatid. Si Pope Francis. Yun ang aral niya dati. Yung 2018, hindi na daw si Pope Francis yun. No? Tinutulad niya yung sarili. So, pareho ang INC at ang MCGI sa tuligsa noon. Ngunit, bago nawala si Eliseo Soriano, binago niya yung aral na yan, mga kapatid. No, binago niya ang aral na yan. So, pero kung tingnan natin, kopya-kopyahan lang sila ng aral. At yung Seventh-day Adventist na nauna pa kay Eliseo Soriano at sa Iglesia ni Kristong Tatag ni Felix Manalo, nauna nang nagturo kaugnay sa Santo Papa na Vicarius Filii. Pero, napansin nyo ba, yung itinuturo yan ng Seventh-day Adventist, inaamin naman nila na dinaya pala nila ang tiara. Bakit? Di ba ba? To make his message known is our responsibility. So here we are to pledge our lives to the Lord.